5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Taas pasay sa jeep at iba pang pampublikong sasakyan hindi natuloy bukas matapos ipahinto ni Pangulong Marcos. Laban o bawing desisyon ng pamahalaan, inalmahan ng grupo ng mga tsuper. Malagim na aksidente sa Santa Rosa Tagaytay Road. 8 sasakyan inararo ng humaharurot na truck. 2 ang patay. Sa Ilocos Norte naman, dating kapitan ng barangay, nagsiga-sigaan ng bumbog at ng hampas ng tubo. News 5 Exclusive. Tirador ng sari-sari store na nikwat ng kaha-kahang sigarilyo. Smile naman dyan, kita ka sa camera eh. Eto na nga. AJ Raval nagsalita na tungkol sa isyong kinausap ng tatay niya si Jeric Raval, si Kylie Padilla para mag-file na ng annulment kay Alger Abrenica. Suspendido ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep, bus at taxi. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi niyan. Ginhawa yan para sa mga commuter pero masasagasaan ito ang lumiliit pang lalong kita ng mga tsuper. At live mula sa Caloocan, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong reaksyon ng mga commuter at tsuper sa binawing taas pasahe? Alam mo, Julius, Cheryl, magkakaiba syempre yung reaksyon ng mga nakausap natin. Ramdam na ramdam natin yung pagkadismaya ng mga kapatid nating tsuper dahil bukas na nga sana ipapatupad ito, bigla pang binawi itong fare hike. Pero yung mga kapatid naman nating commuter, somehow natuwa sila dahil kahit paano yung makakatipid sila dahil sa suspension itong pagpapatupad ng fare hike. Pero ito yung malupit, merong ilang mga tsuper at operator na naniningil na kaagad ng mas mahal na pasahe. Naku, bawal po yan at siguradong babalikan kayo ng LTFRB. Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo, wala mo ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Bawas gastos yan sa mga pasahero. Good news po sa amin kasi nga po, since mahirap na po yung buhay ngayon, so good news po na hindi po magtutuloy. Habang dagdag bigat naman sa mga tsuper. Talo talaga kami. Wala, hirap na nga kami sa biyahe. Ang grupong Manibela naman, umpisa pa lang ay naliliitan na sa pisong taas pasahe. Yung fare increase, awat muna tayo. Total, piso lang naman po itong ibinigay nila na hindi naman talaga makakatulong. Sa ating mga kasamahan, kalma lang. Medyo kalbaryo man itong krisis na kinakaharap natin ngayon. Patuloy tayong hahanap ng solusyon. Pero giniit ng grupo na tila hindi maigi ang pag-aaral ng gobyerno sa pasahe, kaya pa iba-iba. Hindi man lang ata pinag-isipan itong kanyang mga desisyon na laban o bawi. Yung ayuda na sinasabi nila ay napakabagal din. At itong limos na ibinigay sa atin, ibinawi pa, nag-alinlangan ng ating Pangulo. O wala na po talaga tayong aasahan dito sa fare increase. Maging si Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo, nagtataka sa laban o bawing desisyon sa taas pasahe. Pati nga raw ang paglusot ng panukalang emergency power kay PBBM para suspendihin ang excise tax. Minadali ng Senado, pero di raw sigurado ngayon kung aalisin nga ang buwis. Nakakalito. Ano ba talaga? Wala pa kayong GC? Nakakalito. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC please, hilong-hilo na kami. Sa kabila naman ng hindi tuloy na taas pasahe, merong mga tsuper na nagsariling dagdag na. Bawal yan at babantayan ito ng LTFRB. Right now we're getting reports na may some errors in charging. So we will issue the necessary show cause orders for these operators to explain bakit ganun kalaki ang charge nila. 2 operator ng UV Express ang nasampulan ng show cause order dahil sa maagang pagtataas ng singil sa pasahe. Kung mapatunayang nagkasala,
maaaring mapagmulta, masuspinde o tuluyang makansela ang prangkisa ng isang operator. Habang wala pang taas pasahe, inihahanda na ng DOTR ang mga programa para makatulong sa mga commuter at PUV driver, gaya ng libreng sakay. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng cash assistance para sa mga tsuper ng jeepney at iba pang mga pampublikong sasakyan. Isasabay na raw dito ng Department of Transportation ang pagre-release ng fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng jeepney. 5,000 pesos ang matatanggap ng mga traditional jeepney habang 10,000 piso naman sa mga modern PUV. Julius, Sherry, dahil rush hour ngayon ay napakaraming commuter ang pumipila ngayon sa mga jeepney dito sa monumento. Pero alam nyo, konting tip lang sa ating mga kapatid na commuter, dito sa monumento, ito ay isa dun sa mga sites na pagdadausan ng piston ng kanilang kilos protesta bukas. Kaya bukas asahan natin na medyo mas mahirap ang sumakay dito sa lugar na ito. Julius, Cheryl. So Gerard, katulad nga ng nabanggit mo ay talagang tuloy na ang grupong piston nga dito sa pagsasagawa nila ng transport strike bukas? Tama yan, Cheryl. Tuloy na yung tigil pasada ng grupong piston bukas dahil to begin with, kahit matuloy yung fare hike bukas, naliliitan sila doon sa pisong dagdag doon sa minimum fare sa jeepney. At ang gusto talaga nila para maging mas sustainable o mas maayos yung kanilang pagbiyahe para somehow makabawi sila sa kanilang gasto sa diesel, dapat daw 5 piso yung dagdag sa pasahe. So bukas tuloy na yung kanilang kilos protesta, yung kanilang strike at maraming lugar yan sa buong bansa na gaganapin yung mga protesta na yan. Cheryl. Gerard, ano yung kanilang reaksyon ngayong nga binawi na ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapatupad ng fare hike bukas? Nako, Cheryl, talagang mas dismayado sila lalo dun sa pagbawi ng fare hike bukas. Kasi yun nga, pisong dagdag, sana kahit paano yung makakatulong ito sa mga tsuper, pero dahil wala ito, magtitiis lalo yung mga driver natin sa mas maliit na kita. Cheryl. At eto pa, ano naman ang hakbang ng LTFRB sa posibleng epekto nitong work from home arrangements at 4-day work week sa kita ng mga tsuper? Nako, tama yan, Julius. Mukhang mababawasan nga yung ridership o yung bilang ng mga pasaherong sumasakay sa mga jeepney natin dahil sa mga work arrangements ito. At idagdag pa natin dyan, Julius, malapit na yung summer vacation. So maraming mga estudyante rin yung mga nasa bahay lang. Ngayon, ang sabi ng LTFRB, magmo-monitor sila ng sitwasyon sa mga kalsada dahil kung talagang makaapekto ito sa kita ng mga tsuper, mukhang kailangan daw dagdagan yung ayuda na galing sa DSWD o yung fuel subsidy na ibibigay ng Department of Transportation. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Todo kayod ang mga motor taxi at delivery riders para makabawi sa mahal ng petrolyo. Umaabot sila ng 10 oras sa pamamasada. Ang panawagan ng kanilang grupo, higit pa sa ayuda. Live mula sa EDSA Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ano ang hinaing naman ng mga kapatid nating TNVS rider? Cheryl, kung yung ilan ngang mga tricycle drivers nakuha na nila yung kanilang fuel subsidy, itong mga kapatid naman natin na TNVS riders humihiling na sana rin daw makuha na nila yung kanilang ayuda dahil karamihan nga sa mga nakausap natin kung hindi pagod na at naghihingalo na, nag-iisip na o nagdadalawang isip na lumipat ng ibang trabaho at itigil na muna ang pamamasada. Dose-dose ng mga motorista ang matyagang nakapila sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ito na raw kasi ang may pinakamurang diesel na nakita nila na 95 pesos and 50 centavos ang bentahan kada litro. Higit 5 piso ang menos kumpara sa iba na higit 100 piso na. Kabilang sa pumila ang delivery rider na si Lai. Ang dati niyang 7 hanggang 8 oras na biyahe, umaabot na raw ngayon ng 10 oras. Bawas kita. Tapos, siyempre, dagdag pagod kasi kailangan mo pa rin mahabol yung target mo nakita. Kung siswertein, 1,000 para ma-survive, extended talaga. Nag-extend talaga, medyo nadadagdagan talaga ang trabaho. Si Kevin Tubig naman na isang motor taxi rider, 1,000 piso na lang daw ang nauuwi mula sa maghapong biyahe dahil sa mahal ng gasolina.
Kaya ang hiling niya sa pamimigay ng fuel subsidy, follow up pa sa amin sa apps, inano lang, nag-file lang kami tapos to follow kung ma-aprobahan daw. Niipit pa baka mabulsa pa nabigay na dapat yan Ayon sa grupong Laban TNVS, marami sa TNVS drivers ang naghihingalo na dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo. Dapat din daw ay i-regulate ang komisyon ng mga transport network services. May mga transport network companies na 10% lang ang kinakaltas sa mga drivers. May transport network company naman na 25 to 30%. Bakit hindi pare-parehas? No? Kahit hindi na magbigay ng subsidiya ang ating gobyerno, ibigay na lang nila sa mga talagang tinatamaan kung ito'y mariregulate. Ayon sa grupo, kasalukuyang nasa 65,000 na motorcycle taxi ang rehistrado. Posibleng mabawasan pa raw yan, lalo't may ilang pinipili ng hindi mamasada dahil sa hina ng kita. Totoo po yun dahil nagsasauli na yung mga driver sa kanilang mga operator, sinusurrender na mga sasakyan dahil nauwi sa pagkalugi dahil sa taas ng gasolina at krudo. Nagpaalam sila na babalik sila kapag natapos itong krisis na kinakaharap natin. Pero kung ikukumpara sa four-wheeled vehicles, mas matipid pa rin ang paggamit ng motorsiklo sa biyahe. Kaya sa motor dealership shop na ito sa Cubao, nakakaramdam na raw sila sa pagtaas ng demand ng kanilang mga binibentang motor. Mas pinipili raw ng tao ngayon yung mga bagong model at electric-powered na motorsiklo. Mga 20% tataas pa rin po yun kasi nga mas pa rin po yung talaga ng motorcycle kaysa sa mga four wheels po. Mas lalo talaga silang titipid is try po nila yung sa electric vehicle namin. Ang ilan naman, idinaan na sa pagkukommute, gaya na lang ng pagsakay ng MRT at LRT. Traffic po, yung time na ita-travel ko going to Boni, kaya mas convenient pa rin mag-train. Mahal din yung gas, tapos convenient din pag nag-commute kasi magte-train lang naman. Cheryl, sa ngayon nga, rush hour na, uwian na ng mga kapatid nating mga galing sa trabaho o galing sa eskwela, yung iba sa kanila. At ipapakita natin sa drone shot natin na live yung situation dito sa kinatatayuan namin sa bahagi to ng may EDSA tramo. At kung mapapansin ninyo, sa kanang bahagi ng inyong screen, nagkakaroon ng build-up yan, yung southbound patungo sa Mall of Asia. Makikita ninyo, nagkakaroon yan ng build-up dahil merong malaking intersection dyan sa bahagi na yan. Samantalang doon sa kabilang side naman, yan na yung northbound, sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Dyan na yung patungo sa may Taft at papunta na yan sa may Makati, Magallanes area. Dyan makikita din natin, mabigat ang daloy ng trapiko sa ngayon. Cheryl? Ian, kumusta naman ang sitwasyon ng mga commuter dyan sa lugar mo? Alam mo, Cheryl, sa mga nakausap nga natin kanina, malaking bagay para sa kanila na hanggang sa ngayon daw, tuloy-tuloy yung pag-andar nung EDSA carousel dahil ito yung nagiging pakinabang nila o nakukuha nilang pakinabang sa ngayon sa kabila nung pagtaas ng pamasahe ng iba. Yung ilan nga nakausap natin kanina, pinagpapasalamat na natigil bahagya or na-i-pause muna yung fare hike na magiging problema daw nila kung sakali. Yung ilan nga, partikular na yung mga estudyante, sabi nila kahit piso, 2 piso na pagtaas pamasahe, malaking dagok na rin daw para sa kanilang pang-araw-araw na baon at mga expenses. Cheryl? May pagbabago ba? Dumami rin ba yung mga sumasakay ng EDSA busway? Cheryl, sa obserbasyon nga natin, nagkaroon ng bahagyang dagdag doon sa mga sumasakay sa busway dahil yung iba instead na magbabas or sasakay ng ibang mga mode of transportation o kaya kagaya ng taxi, mas pinipili nila na mag-mass transport na lang dahil mas malaki yung kabawasan na nakukuha nila dito. At bukod pa dyan kasi, mas napapabilis dahil nga may sariling daanan itong mga EDSA carousel buses natin. Maraming salamat, Ian Suyo. Binulabog ng sunog ng mga residente sa Parañaque City. Natagalan pang apulahin ang apoy dahil nasaktuhan pang may water interruption sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Kapitana Carol De Asa. Nagangalit na apoy ang gumising sa ilang residente sa Clinicville de la Rama, Barangay BF Homes, Parañaque City. Mag-aalas 2 ng madaling araw na magsimula ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 15 bahay ang naabo habang 50 pamilya ang naapektuhan. Wala namang naitalang nawawala o namatay. Nasa 50,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga naabong ari-arian. Pagsikat ng araw, tumambad ang pinsalang idinulot ng sunog. Ang ilang nasunugan, umaasang may magagamit pa sa kanilang naabong tahanan. Mga alauna siguro po ma'am, kinalampag ako ng apo ko kasi may sunog daw sa likod nila. Wala na kaming nahagip kasi ang sumiklab na po yung apoy, malakas na siklab. Kaya wala kami nadalang damit. Ito lang ang ano ko, mga ID lang. Oo. Tapos sila wala din. Yung tangke lang namin ang nadala nila. Sana po matulungan kami. Kaya nasunugan kami. Wala kaming nadala na gamit, mga damit. Wala, saplot lang, yung suot lang sa katawan. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil nataong may water interruption sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Meron daw abandonadong bahay na nadamay sa sunog at inaalam kung doon ba nagsimula ang apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Animoy nag-shopping ang isang kawatan sa Cavite na nanlimas sa isang tindahan. Hindi pa nakontento at pati kapitbahay, ninakawan. Nasa Frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco, exclusive. Tahimik sa tindahang ito sa Barangay Palanggi, Naik, Cavite. Maaaninag sa CCTV ang isang lalaking pasilip-silip sa loob at tila nagbabantay sa labas. Binubuksan na pala niya ang kandado ng pinto at maya-maya pa, pumasok na ang lalaki. Ang target niya, ang makahan ng sigarilyo. Sa gitna ng pagnanakaw, napansin ang kawatan ng CCTV kaya tila nataranta siya pero hindi siya nagpatinag. Sinuyod niya pa kung anong pwedeng mabulsa pero nagtakip na siya ng mukha. Nakausap ng News 5 ang may-ari ng tindahan na si Marcelino. Kwento niya, Saglit lang ako nakatulog Bago pag alas 3, doon na po ako nakita, bukas po lahat ng pinto, wala po mga cellphone. Bago pumasok siya, binuksan niya pong pinto, bago sa loob kinuha yung sigarilyo. Parang ako namili, parang nag-grocery. ito mismo yung loob ng tindahan na pinasok ng isang kawatan at tila nag-grocery pa ito at na napansin o naispata ng isang garapon na naglalaman na nagkakahalagang 10,000 piso na kinita sa loob ng isang linggo. At bukod pa dyan, hindi pa natapos ang kawatan. Pinasok ang loob ng bahay at nilibas ang 4 na cellphone. Hindi pa nakontento ang kawatan, pinasok niya rin pati ang bahay sa likod ng tindahan. Ayun nga lang, walang CCTV sa lugar. Ayon sa biktimang si alias Carmelita, tinangay ng lalaki ang kanyang laptop. Kakabili ko lang po talaga, like 26,000, something ganun po. Then nung time na po na yun, nanonood po ako ng movie sa kwarto po. Tapos may naramdaman po ako na pumasok sa bahay, pero hindi ko po pinansin. Around 2:20 or 25, ganun. Lumabas po ako para kunin po yung laptop. Then, ayun po, pag labas ko po, wala na po yung laptop. Ayon sa barangay, dayo sa lugar ang salarin. Tinutugis na siya ngayon ng mga pulis. Magbigay po kami ng 40,000 reward para po sa agarang ikadarakip ng kawatan na yan. Para hindi na po hindi maulit ang pangyayari yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Malagim na trahedya sa post sa video ang pag-araro ng 10-wheeler sa 8 sasakyan sa Silang Cavite. Kabilang sa mga nadamay ang 5 taong gulang na bata. Live mula sa Silang Cavite, nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong nangyari sa mga nasagasaan? Huwag gagalaw. Julius dead on arrival sa ospital ng 2 rider ng motorsiklo habang 3 ang sugatan, kabilang isang 5 taong gulang na batang babae matapos silang sagasaan ng isang 10-wheeler na truck dito sa Silang Cavite. Masdan ang 2 estudyanteng ito habang papatawid ng pedestrian lane sa Santa Rosa, Tagaytay Road sa Silang Cavite. Pasado alas 7 ng umaga kanina
Nang nasa gitna na sila ng daan, nakapatakbo sila. Bigla namang sumulpot ang truck na may kaladkad na iba pang mga sasakyan. Muntik nang masapul ang mga estudyante. Nagtuloy-tuloy naman ang truck patungo sa direksyon ng Santa Rosa, Laguna. Ito ang mga sumunod na eksena. Nagkalat ang mga nawasak at nakataob na sasakyan sa gitna ng kalsada. Umandusay rin ang isang rider na nabangga ng truck. Matapos rumagasa sa mga sasakyan ng truck at mga bangga ng mga pedestrian, nagpatuloy sa pagbulusok yung truck dito sa Santa Rosa Silang Road. Dito na niya itinigil ang kanyang truck sa bakanting lote na ito at matapos nun, tumakas yung driver. Posible umunong sinubukan ng driver na huwag nang dumami pa ang mababanggang sasakyan. Kaya kinabig nito ang truck sa kabilang panig ng kalsada para sumalpok sa mataas na bahagi ng bakanting lote. Nagkalat ang kargadang gypsum board ng truck sa kalsada. Agad naman itong iniligpit ng barangay para hindi na makadisgrasya. Base sa investigasyon, overloaded ang truck ng kargamento at walang kasamang pahinante ang driver nito nang dumaan sa palusong na bahagi ng kalsada. Pinabaybay niya po itong northbound direction going to Santa Rosa at di umano nawalan po ng preno itong truck. And then binanggaan niya yung sinusundan niyang sasakyan. Nagkaroon po ng domino effect sa kalsada at umabot po sa siyam na sasakyan ng involved. Unang sinalpok ng truck ang mag-asawang sakay ng isang motorsiklo kung saan tumilapon sila sa kalsada. Nakaladkad naman ng truck ang motorsiklo ng mag-asawa bago sumalpok sa isang SUV. Tinangay ng truck ang SUV na naging sani para makaladkad din ang tatlong sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Nasalpok rin ang tatlong sasakyan na nagbagal sa trapiko. Dead on arrival sa ospital ang rider ng motorsiklo na naunang nasalpok ng truck na si Archie, habang kritikal ang backride na asawa nito. Ihahatid doon yung asawa sa agri. Papasok. Oo, tapos? Yun nga ho, yung truck na yan, yun po. Nakatigil naman po sila. Bigla na lang silang napagayon. Napapasok na sila doon sa sasakyan. Tapos nakita niyo sa video yung anak niyo. Oo, naalis ang ulo sa gulong. Patay rin ang isang motor taxi rider na si Christian matapos pumailalim sa truck. Sugatan naman ang 5 taong gulang na babae at ang ina nito na tumatawid noon sa pedestrian lane. Sir Rapi, humihingi po kami ng tulong. Kare-recover ko lang po sa pagkamatay ng asawa ko. Bago ito man nangyari sa isang anak na lalaki, na aksidente sila mag-asawa. Baka po pwede naman matulungan nyo kami kahit kaunti. Tumakas po kasi ang driver. Nagsagawa na naman ang operasyon ng silang pulis sa tumakas sa driver ng truck. Natuntun naman ng silang pulis ang may-ari ng delivery truck sa Batangas at ibinigay nito ang pagkakakinanda ng driver niya. Nilala ito na si alias Arnel, 48 anyos. Hindi niya rin daw ito makontak matapos ang insidente. Nangako naman ang kumpanya ng truck na sasagutin ang danyos sa mga nasirang sasakyan at gastusin ng mga sugatan at nasawing biktima. Handa rin daw nilang isuko ang kanilang truck driver. Julius, nagtungo na nga sa police station ang may-ari ng truck para kausapin ang mga may-ari ng sasakyan na inararo ng kanilang truck driver. Nangako rin sila na agad magpapati ng tulong sa pamilya ng mga biktima na nasa ospital. Sasampanan ng kasong double homicide, multiple physical injuries, damage to properties at pag-abandona sa mga biktima ang driver ng truck na hanggang sa ngayon, Julius, ay hindi pa rin sumusuko. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Ikalawang araw ng bigayan ng ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sinamahan ng News 5 ang isang tricycle driver para malaman kung hanggang saan ba aabot ang 5,000 pisong ayuda. Live mula sa Batasan Hills, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez-Mon. Kahapon, nagkagulo sa bigayan ng ayuda. May improvement ba ngayon? Alam mo, Cheryl, mga kapatid, kumpara kahapon, actually, mas kalmado naman kahit papano itong ikalawang araw ng bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver dito sa Quezon City. Sinamahan nga rin namin ang ilang tsuper na nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda para malaman kung saan ba didiretso yung natanggap nilang 5,000 pisong cash aid. Halos kalahating oras din nagtagal sa payout site sa Batasan Hills, Quezon City ang 3 dekada ng tricycle driver na si Angelito Lorena mula Payatas. Pero sulit naman daw ang pagkatsaga kapalit ang 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Pagkatanggap ng pera, diretso muna siya sa misis na siyang operator ng minamanehong tricycle.
sinundan namin ang mag-asawa papunta sa gasolinahan para ipa-full tank kaagad ang kanilang kabuhayan. Umabot sa halos 700 ang nagastos nila rito. Mahirap pag walang gasolina eh. Oo, kasi mahal ang gasolina eh. Pag naubusan ako ng pera, wala nang panggasolina. Puro sa pagkain, baka mahirapan na kami kasi wala nang pera. Napansin namin, bit-bit na rin nila ang bill sa kuryente at tubig. Ito ang sunod nilang binayaran sa halagang 1,800 pesos. Total may pera na din naman kami, hawak ko na yung bills. Bayaran ko na para hindi ko na siya iisipin. Ngayon kung ano naman siya, mamamasada, yun na lang yung iipunin namin na para sa susunod na mga araw naman to. Matapos niyan, dumiretso naman ang mag-asawa sa bigasan. Nakabili sila ng kalahating kaba ng bigas at isang tray ng itlog sa halagang 1,600 pesos. Suma total, umabot sa 4,100 pesos ang nagastos nila. May natira pang 900 pesos na pandagdag na raw sa gastusin sa bahay. Para sa aming mga tricycle driver, malaking tulong po siya kasi bukod sa magkakaroon ka ng pang full tank na gasolina, may pambigas ka pa, may pang pamilya pa. Halos ganito rin ang sagot ng ibang tsuper na nakausap namin sa tanong kung saan nila gagastusin ang nakuhang ayuda. Yung 3,000 nilalaan sa gas, yung 2,000 sa gamot tsaka sa bigas. Pang-ulam, pang-bigas, sasama na rin po pang budget ng gatas ng apo po, ang baon na araw-araw sa school. Dagdag upa sa bahay. Nauna nang sinabi ng DSWD, hindi naman exclusive para ipambili ng gasolina ang nakuhang pera. Ako naglagay dito. Ito galing sa taas. Alam ko dyan. Pero hindi lahat agad nakakakuha ng ayuda. Gaya ng 71 taong gulang na tricycle operator na si Nanay Dailinda Berondo. Reklamo niya, nasa listahan naman ang kanyang pangalan. Yun nga lang, hindi siya pinalusot dahil walang maipakitang driver's license. May pangalan ako. Ayaw pa nila ibigay. Sa anong dahilan? Ano to? Lukuhan? Nauna nang nilinaw ng DSWD, hindi kasama ang mga tricycle operators sa ayuda. Maliban na lamang kung nagmamaneho rin sila mismo ng tricycle o mga itinuturing na driver-operator. Binigyang diin din na ahensya, bawal ang proxy o kahit authorization para kunin ang ayuda. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, inireklamo ng samahan ng tricycle drivers at operators sa bansa ang nabisto nilang mga nananamantala sa bigayan ng ayuda. Kahapon sa po yun, no? Kahapon pa po pinag-usapan yun na meron po talaga na humihingi pa ng processing fee. Meron pa pong ibang local government unit, may mga stamp pa raw na ibinibigay po. Kaya nga po sabi ko, pato ba naman yan, pagkakapirahan na naman. No? Basta lihitimo ka na nasa listahan ng TODA mo or ng local government unit mo, matatanggap mo ang tulong pinansal. Wala kaming hinihingi na kahit na anong dokumento kung hindi ang driver's license at ang photocopy nito. Cheryl, bukas ang huling araw ng 3 days na payout para sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Nakatakdang isabay din dyan yung mga sinasabing nawala sa listahan. Habang sisimulan naman ito ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle drivers sa probinsya matapos ang Holy Week. Ayon yan sa DSWD. At isusunod din daw na ahensya ang pamamahagi naman ng 5,000 pisong ayuda next week or sa susunod na linggo para naman sa iba pa mga apektadong tsuper, lalo na yung mga nagmamaneho raw ng motorcycle taxi, mga TNVS at jeepney drivers, maging yung mga riders naman ng delivery service. Cheryl. Mon, may inaasahan pa bang ibang ayuda mula naman sa iba pang ahensya? Last week ng March, inaasahan, Cheryl, yung fuel subsidy naman na sisimulan ng Department of Transportation para sa mga apektadong tsuper. Naglaan sila dyan ng nasa 2.5 billion pesos at inaasahang uumpisan nila yan sa mga bus drivers at operators dahil hindi ito nasama sa mga nabigyan ng ayuda at mabibigyan kaagad ng ayuda ng DSWD. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Aprobado na ng Kongreso ang hiling na emergency powers para kay Pangulong Bongbong Marcos para tapyasan ang buwis sa mga produktong petrolyo. Pero ayon mismo kay BBBM, hindi pa masabi kung kailan niya ito gagamitin. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili.
Lusot na sa Senado at Kamara ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng emergency powers. Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. Ito'y para kaltasan o di kaya'y suspindihin ang excise tax na nakapatong sa mga produktong petrolyo. Pero kahit sumampa na sa higit $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude, sinabi ni PBBM na hindi pa rin siya tiyak kung kailan niya planong gamitin ang emergency powers. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends on oil prices. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. Ang siniguro ng gobyerno, hindi maaantala ang pag-export ng China ng fertilizer sa Pilipinas. Bukod kasi sa petrolyo, kasama ito sa posibleng makaapekto sa presyo ng bigas. Kaya kinausap na ng Department of Agriculture ang China para masigurong meron tayong supply. We might send a study mission to China to see yung mga alternative ways nila na mga techniques nila na hindi masyado gumagamit ng fuel-based fertilizers at willing silang turuan tayo. So, food diplomacy siguro tawag na rito. Irerekomenda rin ng DA na magpatupad ng price cap sa mga imported rice para matimpla ang presyo nito. Pero hindi maikakaila na mga ordinaryong mamimili at tindero ang apektado sa mayat-mayang paggalaw sa presyo. Ay grabe, naglalakad na lang kami. Naglalakad from house to work instead na sasakay. Dati sumasakay kami. Kaso sobrang higpit. Ang dami kasing kailangan bayaran. And lalo na magmo-moving up yung mga anak namin. Hirap din ho kami sa pagbebenta, sa pagtitinda. Gawa nga wala akong mamimili. Siyempre, hindi naman ho lahat ng tao may pera, di ba? Siyempre, yung iba ho nagtitipid. Tumumal din kami. Kasi kawawa talaga dyan yung mamimili. Oo. Pamimili yung dyan, yung mahirapan. Kasama ang DA at DTI, personal na inikot ni PBBM ang Agora Market sa San Juan para silipin ang presyo ng mga pagkain dito. Bagamat may bahagyang paggalaw ng presyo ang mga bilihin, sinabi ng Pangulo na huwag mag-panic dahil normal pa raw ang supply ng mga pagkain. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Idineklarang sufficient in grounds ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, may basihan na ang mga reklamong inihain sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. The Chair declares the 3rd impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the Chair approves the motion. The 4th impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tumutol sa mosyong ideklarang sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa aniyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at mosyon para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jervil Luistro, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet and for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Parehong lumusot sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint o ang Sabaya et al. Na siyang inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima at ang inihabol na ika-4 na impeachment complaint ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Kabilang sa grounds for impeachment ang pag-commit umano ni VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa plunder, malversation at graft sa questionableng paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questionin ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. Madam Di po, dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps
we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa March 25, mag-uumpisa ang formal na pagdinig ng komite habang susundan ito ng mga pagdinig sa April 14, 22 at 29. Iimbitahan dyan ng mga complainant, mga testigo at respondent na si VP Sara pero na kay VP Sara na raw kung pupunta o hindi sa mga pagdinig. Magpapatuloy daw ang proceedings kahit wala ang bise o kahit mag-resign siya. Una nang inaprubahan ng Kamara ang resolusyong pinapayagang magsagawa ng pagdinig ang House Justice Committee kahit naka-session break ang Kongreso na simula sa March 21. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga bumabanderang showbiz balita ngayong Miyerkules. Basurero noon, superstar na ngayon. Yan po ang kwento ng isa nating kababayan na gumawa na ng mga teleserye at bumida pa sa Itbulaga, Indonesia. Kilalanin po natin si Leo Consul sa Frontline Report ni MJ Marfori. Mula sa pag-host ng Itbulaga, Indonesia for 4 years, it's a full circle moment talaga para kay Filipino star Leo Consul na nakatungtong na sa OG Itbulaga dito sa TV5 para sa patok na The Age is Right segment. In a way, surreal. Kasi parang, di ba, ginawa ko ng ilang taon sa Indonesia. Tapos, fast forward, nandito na tayo sa Pilipinas, doing exactly the same, pero sariling language ko na ginagamit ko. Superstar sa Indonesia si Leo, na bumida hindi lang sa EB Indonesia, kundi sa iba't ibang teleserye doon ng mahigit 15 taon. At ngayon, balak na niya ituloy ang career sa Pilipinas. Multo ko. You know what I mean? Kasi nag-audition din ako ng mga sinaunang panahon dito sa Pilipinas, pero hindi tayo pinalad dito. At doon pa tayo nagka-career sa Indonesia. So I think it's time na harapin na natin yung multo natin. Rags to riches ang storya ni Leo na nagsimula bilang basurero, nagsumikap mag-aral at magtrabaho. Nag-audition hanggang pinalad na magkaroon ng successful career. Kaya ang pag-uwi niya rin ay regalo niya sa magulang na nasa 80s na nila ngayon. 16 years ako sa Indonesia. And it's time na makasama ko sila. At least anytime na gusto ko silang mabisita. Abangan ang life story ni Leo na gagawing pelikula. Maglalabas din siya ng all-Filipino album soon. At para sa fans sa Indonesia, may horror film siya this coming May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, ang AJ Raval may sagot na sa chismis na kinausap daw ng kanyang daddy Jeric si Kylie Padilla para magpaanal na kay Aljur. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, mamaya panoorin nyo kung paano umatake ang isang akyat bahay sa Baguio City. Abay sa pulsa CCTV ang kawatan na sumalakay sa bahay ng kapitan ng barangay. Kung ano-ano ang natangay niya at kung nahuli ang magnanakaw. Yan ang dapat nyong abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas maya-maya lang. Diyan lang po kayo mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sa pool sa CCTV ang isang kawatan sa Baguio City na nanloob sa bahay ng isang barangay captain. Ang perang natangay kay Cap, gagamitin pa sana sa fiesta ng kanilang barangay. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV na ito, bandang alas 3 ng madaling araw nitong Martes, makikita ang lalaking ito na naglalakad sa isang eskinita sa barangay Hillside sa Baguio City. Ang lalaki may dalang itim na bag, pero hindi pala sa kanya yan, kundi sa kapitan ng barangay. Diyan o, sling bag ko de diyan o. Hinahanap ko yung sling bag sa tabi ng kama ko. O bakit nawala yun? Hanap ako ng hanap hanggat sa nakita ko, pinasok yata ako eh. Sabi ko, nag-worry ako kasi mga IDs ko yung mga nandun eh. Pero bukod sa mga ID ni Cap, laman din ng bag ang pera nagkakahalaga ng higit 11,000 piso na gagamitin sana para sa nalalapit na piyesta ng barangay. Lahat tayo nagtatrabaho sa araw-araw. Sana lumaban naman kayo ng patas. Ang kawatan, positibong kinilala rin ni alias Marie sa barangay BGH compound. Ayon kay Marie, muntikan na rin daw pasukin ng lalaki ang kanilang bahay kahapon ng umaga. Parang may anino akong nakita tapos kumalabog yung pinto namin. Di may tao. Tapos humarang ako doon sa pinto kasi ipapasok na siya eh. Inaalam na ng mga pulis kung sangkot din ang lalaki sa iba pang insidente ng nakawan sa lungsod. Plano naman ng mga barangay na paigtingin pa ang pagruronda katuwang ang mga pulis para matiyak ang seguridad sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Pinagbabarila ang isang lalaking nakatambay lang sa labas ng kanilang bahay sa Pasay City, Iloilo. Nakasubsob ang biktima ng maabutan ng mga otoridad. Kinilala siyang si alias Well, 54 na taong gulang. Isinugod pa siya sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Tinutugis pa ang mga salarin. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po ang paghina at ang pag-atras ng ating amihan o northeast monsoon. Kasabay po niyan, mas nararamdaman na po natin na bumababa na or umaatras na po yung ating malamig na panahon at unti-unti na rin pong umiinit yung ating panahon. Sa ngayon, ito pong ating amihan ay nakaka-apekto na lamang dito sa northern portion ng Luzon. Ito pong ibabang bahagi ng ating bansa, ang Visayas at Mindanao. Kasama na po dyan ang Mimaropa. Ang easterlies na po ang nakaka-apekto dyan na kung saan nagdudulot na po yan ng mas maalinsangang panahon dyan po sa mga general area na yan. Sa ngayon, meron po tayong mga posibleng mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng eastern section ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Aurora, maging sa Isabela, maging dito po sa Cagayan. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Dulot po ng ating amihan o northeast monsoon. Pero yung ating western section po ng ating bansa ay mas mababa naman po yung ating tsansa ng pag-ulan. At kasabay po ng pag-atras ng ating amihan o northeast monsoon, mas mararamdaman na po natin na mas iinit po yung ating panahon, lalong-lalo na sa papasok na weekend. At magpapatuloy na po yan sa susunod na linggo hanggang pumasok na po ang panahon ng tagit. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, relatively maaliwalas naman po ang ating panahon dyan. Magiging mainit at malinsangan sa tanghali, pero pagsapit ng hapon, nagiging maula po yung ating panahon. At kung minsan, meron tayong mga posibleng localized o yung mga dagliang mga thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms. Kahit maganda po ang panahon sa umaga, nangyayari po yung ating mga thunderstorms. At biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At tataas po ang tsansa niyan dito po sa eastern section ng Visayas at Mindanao habang lumalakas naman o napapalitan yung ating amihan nitong tinatawag nating easterlies. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon. May kalamigan pa naman po sa gabi at madaling araw. Pero sa mga susunod na araw, mas mababawasan pa po yung ating lamig. Mas iinit na po, lalong-lalo na sa papasok na weekend. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. May kainitan din po dahil medyo manipis yung ating kaulapan. Ramdam na ramdam po natin yung sikat ng araw. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maula po yung ating panahon. At kung may mga pagulan tayo, ito po ay mga isolated lamang o yung mga dagliang mga pagulan na kadalasan ngang nangyayari tuwing hapon at gabi. At magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon sa darating na weekend, pero sa pagpasok nga ng weekend, may kainitan na po yung ating panahon dahil sa pag-atras pa at paghina ng ating amihan. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Sisimulan ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang Miami Open campaign niya kontra kay Laura Sigmund ng Germany.
Kasalukuyang world number 53 si Laura sa Women's Tennis Association, habang kakaangat lang ni Alex sa world number 29. Kasunod ito ng Indian Wells Open run niya kung saan umabot siya sa round of 16. Sa Miami Open last year, naging laman ng international headline si Alex matapos pataubin ang ilang top players. Habang nasa Miami naman, binisita ni Alex si Miami Heat Phil-Am coach Eric Spoelstra. Ito na ang ikatlong meeting ng dalawang sports powerhouse. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, itinanggi ni AJ Raval na hinihikayat ng kanyang ama si Kylie Padilla na mag-file ng annulment sa dati nitong asawa na si Aljur Abrenica. In a now expired IG story, sinabi po ni AJ na fake news yan 100%. Wala raw nag-aaway at lahat ay at peace. Dagdag pa ni AJ, hindi na siya apektado ng mga isyong ipinupukol sa kanya. Ang importante raw ay kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Si AJ ang partner ngayon ni Aljur at meron na po silang 3 anak. Kasal naman sina Aljur at Kylie pero naghiwalay noong 2021 at co-parenting na lang sa 2 po nilang anak. Susunod, batang naglalaro ng saranggola na kuryente matapos sumagi sa live wire. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. O mga kapatid, wala namang masamang gumimik dahil sino ba ang ayaw? Masaya kaya yan, pero ingat-ingat po tayo, lalo sa mga nagmamaneho. Dahil sa Quezon City, isa pong lady guard ang gumimik at nagmotor pa uwi. Ayun, sumalpok siya sa concrete barrier. Abangan nyo ang iba pang detalye ng balitang yan, alamin natin mamaya. Diyan lang po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinambalos ng tubo at pinagsusuntok ang 2 lalaking inakusahang nagnakaw ng kable sa Ilocos Norte. Isa sa mga nanakit, dating kapitan ng barangay. Narito ang Frontline Report. Sa video na ito, makikita ang lalaking naka-jacket na kinakausap ang lalaking naka-brown na t-shirt. Maya-maya pa, kumuha ng mahabang kahoy ang lalaking naka-jacket at biglang hinataw ang kausap niyang lalaki. Nang makorner, 2 lalaki pa ang sumali ang nagsalitan sa pambubugbog sa biktima. Wala nang nagawa kundi magtakip ng mukha ang lalaki hanggang sa napaupo na lang siya sa lupa. 3 against 1 na ang atake ng pambubugbog. Sa isa pang video, pinaghampas naman ng kahoy sa ulo ang lalaking nakaasul. Sinubukan niyang lumayo pero hinawakan siya ng isa pang lalaki para hindi siya makatakas. Ang iba nanood lang. Kahit nagmakaawa ng lalaki, tuloy pa rin siyang sinasaktan. Natigil lang yan nang inawat na ang nanakit na lalaki. Napag-alamang dati siyang kapitan ng Barangay 2 sa Laoag City na nagbitiw sa pwesto noong nakaraang taon. Mga magnanakaw umano ang sinaktan niya. Viral na ang video at nakarating na yan sa tanggapan ni Mayor James Brian Alcid. Mariing tinundina ng alkalde ang pambubugbog. Inutusan na rin nito ang mga pulis na magsagawa ng masusing investigasyon. Giit ng alkalde, hindi niya kinukonsinti ang anumang karahasan. Ikinabahala rin ito ni Vice Mayor Carlos Fariñas at hinikayat ang mga biktima na magsumbong sa kinauukulan o dumulog sa kanyang tanggapan. Sa ngayon, sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ng mga biktima at ng sangkot na dating kapitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
Sugatan ng isang lady guard sa Quezon City na pauwi na sana galing sa gimmick ng madisgrasya sa kanyang motor. Bumangga ang rider pasado alas 3 na madaling araw sa isang concrete barrier. Agad siyang isinugod sa ospital. Ayon sa motoristang nakasabay nito sa daan, may kabilisan ang takbo ng rider. Aminado naman ang lady guard na nakainom siya. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at patuloy namang nagpapagaling. Nakuryente ang isang 12 anyos na lalaki habang naglalaro ng kanyang saranggola sa Coronadal City sa South Cotabato. Kwento ng ina ng bata, nagpapalipad ito ng saranggola sa gitna ng palayan nang bigla itong nadapa at nasagi ang isang live wire. Agad daw tinulungan ng mga residente sa lugar ang bata at dinala sa ospital. Nalapnos ang braso nito at patuloy pang nagpapagaling. Susunod. At Gilas Pilipinas Women wagi sa laban sa World Number 19 Colombia sa FIBA World Qualifiers. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinuldukan ng Gilas Pilipinas Women's Team ang kanilang kampanya sa FIBA World Qualifiers sa isang historic win. Bagamat laglag na sa torneo dahil sa kanilang sunod-sunod na talo, na-upset naman ng Gilas ang World Number 19 na Colombia para sa kanilang tanging panalo sa score na 74-59. Ito ang unang beses na nanalo ang ating women's team laban sa isang non-Asian team. Pinamunuan ni Casey De La Rosa ang panalo na may 25 points at 19 rebounds. At para sa kanilang exit, nagtala naman ang Pilipinas ng 1-4 record. Gumawa naman ng kasaysayan sa NBA si veteran guard Russell Westbrook. Ikalima na si Russell sa may pinakamaraming assists sa history ng liga. Lumamang na siya kay former MVP Steve Nash with 10,336 assists. Mayroon na ring at least 25,000 career points at 10,000 assists si Russell. Sila pa lang ni LeBron James ang nakaka-achieve niyan. Kasalukuyang naglalaro para sa Sacramento Kings si Russell, averaging 15 points and 6.6 assists per game. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Julia Coronel. Susunod! At P-Pop Kings SB19 magpe-perform sa music festival na Lollapalooza sa Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Balita naman sa Amerika, nag-resign na ang top counter-terrorism official ni US President Donald Trump kasunod ng Iran War. Siya si Joe Kent, ang direktor ng National Counter-Terrorism Center. Sa expose, kinit niya na hindi na kaya ng kanyang konsyensya na ipagpatuloy ang giyera sa Iran. Wala naman daw kasing anumang banta ang Iran sa Amerika. Malinaw daw na sinimula ng Amerika ang giyera dahil saan niya i-pressure ng Israel. Saad pa ni Kent sa kanyang resignation letter na naka-address kay Trump. Sana raw mag-reflect ang presidente sa ginagawa nitong alang-alang sa kapakanan ng Amerika.
Sagot ni Trump, mahina raw si Kent sa usaping security. Maiging araw na nag-resign na ito. Kailan lang daw ay tinanggihan ng Spain, Italy, Japan, Australia at Pilipinas ang hiling ni Trump na magpulis sa Strait of Hormuz na siyang isinara ng Iran. Mga kapatid, tensyonado ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa sigalot sa Middle East. Milya-milya po ang layo niyan sa atin. So ano bang paki natin dyan? Totoo namang malayo yan, pero ang epekto nito nasa ating mga hapagkainan. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan sa gitna ng Middle East. Kumbaga, kung ang mundo ay may expressway sa pagde-deliver ng langis, itong Strait of Hormuz ang pinaka-critical na choke point. Pinagdurugtong po nito ang Persian Gulf at Gulf of Oman. Dumaraan dyan ang 20% ng global oil supply. Ibig sabihin, bawat isa sa 5 bariles ng langis sa mundo abay dumaraan po sa Strait of Hormuz. Historically, matagal nang importante ang daanang iyan kahit nung panahon pa ng mga sinaunang Persian at Arab traders. Isa po kasi ito sa pangunahing ruta ng kalakalan. Pero mas lalo itong naging kritikal noong 20th century nang sumabog ang demand sa langis sa buong mundo. At dahil napakakitid po nito, sa ibang bahagi, nasa 33 kilometers lang ang lapad. Kaya naman isang maling galaw lang dyan, buong mundo ay tatamaan. Kaya sa gitna ng ingay ng digmaan, tandaan mga kapatid, imbis na pagtalunan ang langis, protektahan po natin ang ating kapayapaan na gaya ng K alaman ay K yamanan. K, okay. Susunod, Grand Kantawanan na sa Sing Galing Celebrity Edition. Magkakasama natin mamaya si Donita Knows. At pasilip sa documentary ng BTS, inilabas na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, inilabas na ng Netflix ang trailer ng upcoming documentary ng global hit K-pop group na BTS. 눈만 보고 맞히세요. 방탄소년단에 다큐 오신 걸 환영합니다. 사실 그 BTS라는 팀 자체가 그런 것 같은데 이게 멋진 왕관, 큰 왕관이어가지고 Sa title na BTS, The Return, tampok po dito ang kanilang mga plano pagkatapos ng kanilang military service. Kasama na ang pagpunta sa Los Angeles, California para gawin ang 5th album nilang Arirang. Makikita rin po sa trailer ang ilang clips ng mga member mula recording at planning, pati na po ang kanilang bonding. Bago po mapanood ng armies sa buong mundo ang docu sa March 27, mauna munang lalabas ang album nilang Arirang sa Biyernes, March 20. Eto pang matindi, dungkas sa Amerika ang peg ng P-pop Kings na SB19. Iwawagayway po nila ang watawat ng Pilipinas sa music festival na Lollapalooza. Historic po yan dahil ito ang kauna-unahang Filipino act na kasama sa Naturang Music Festival. Paniguradong dadagundong ang stage niyan. Kabilang po sa performers sa naturang event sina K-pop superstar Jennie, Grammy Award winner na si Olivia Dean at marami pang iba. Sa July 30 hanggang August 4, gaganapin yan sa Chicago sa Amerika. Ito ang pinakamatinding puksaan. Sa linggo na natin malalaman kung sino ang tatanghaling ultimate champion sa Singlebrity o sa Sing Galing Celebrity Edition. At makiki-frontline ngayon ang isa sa mga Sing Masters na si Miss Donita Knows. Donita, welcome sa Frontline Pilipinas! Magandang gabi mga kapatid!
Ito na, patapos na ang singling. Oo nga, sobra. Kaya talaga kinakabahan kaming lahat. Anong pinaka-memorable for you? For me, Sa edition na pinaka-memorable ito? talaga yung yung mga celebrity natin na yung mga tinutulungan nila mga bida fisheries nila na pag nanalo sila, mananalo din yung bida fishery nila. So, parang ginagalingan talaga nila. Lumalaban sila para sa mga bida fisheries nila. For a cause pala sila. Yes, exactly. Mas gano'ng kalaki? Ganon. 500,000. So, 500 dun sa nanalo, tapos dun sa Sa bida fishery, bida bida fishery niya, 500,000 din na makukuha. Ang galing. At ibang NGOs yan for sure, no? Kanya-kanya nilang... Kanya-kanya po. Merong personal na tao, meron talagang yung mga parang sa animals, mga ganun. So iba-iba talaga. Ilan ba maglalaban-laban? 6. Wow. Fantastic 6 ang biritan maglalaban-laban. na. Opo. Kung magkakaroon ka ba ng bida fishery, sinong pipiliin mo? O anong pipiliin mong organization? Siguro para sa akin din, yung tulad nung isa, mga aso, yung mga ganun. Kasi mahilig din ako sa aso. So, for parent yun ka. talaga, So gusto kong parang yung mga asong gala. Marami kasi nangailangan rescue talaga. dogs. Rescue dogs, mga ganun. So tulungan tayo sa mga pagkain nila, sa mga ganun. So meron doon, isa sa mga celebrity natin, ang merong mga bida fishery na about sa animals. Masaya. Good luck sa kanila. Ay, sige, imbitahan mo na sila. Eto na mga kawit-bahay, naku magkakaalaman na po this weekend kung sino ang magiging grand winner sa Celebrity Edition ng Singaling. Kaya abangan po ninyo ang super level up na performances at super solid na bosisan. Sabay-sabay po nating panoorin ang puksaan sa Ultimate Pasingkatan, The Grand Kantawanan. Mapapanood kami sa Sabado, 8 p.m. po at sa Linggo naman po ay 6:45 p.m. dito sa TV5, pati na sa Sari Sari at Buko Channel. Mapapanood din po ng live ang Singaling sa Facebook, YouTube at TikTok. Kaya naman walang bibitaw. Congratulations. Salamat. Singaling. Thank you. Thank you, Miss mga kawit- Lolita. Salamat din mga kawit-bahay. Thank you. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.